Magandang araw mga kaibigan. Paulit-ulit po, sinasabi ng ating Pangulong Marcos Jr. na kasama na rin si Speaker Martin Romualdez na ang kanilang isusulong lang ay ang economic amendments sa ating konstitusyon. Kaya lang dito, lumabas na ang katotohanan. Yung talagang adhikain nila ay political amendments. So patibong lang, pampabuelo lang pala yung economic amendments. Sisimulan na nila ang political amendments. Yung mag-stay sila in power forever and ever. Okay. Dito po sa headlines ng Philippine Star, title, Palace Advisor calls for political charter amendments. Sino itong Palace Advisor na ito? Wala pong iba kundi si Presidential Advisor on Poverty Alleviation, Mr. Larry Gadon. Noon pong April 1, pumunta si Mr. Larry Gadon, dating abogado ito na indefinitely suspended o disbarred by the Supreme Court dahil sa hindi magandang ginawa bilang abogado. Nagpunta siya sa April 1 nagpunta siya sa Office of the Speaker of the House at nag-submit ng 2-page letter. Nandun na po yung proposal niya for political amendments ng charter change. So, tinanggap naman ni Speaker Martin Romualdez. So, yung kopya na yon, yung letter na yon, yung proposal, political amendments, copy furnish si Senate President Juan Miguel Zubiri. Tanong, sarili bang proposal ni Mr. Larry Gadon ito? O nautosan lang siya? Yan po ang tanong. At nasa atin na po, taong bayan, kung ano. Sinasabi ni Mr. Larry Gadon na he is doing it not as a political advisor, not as a presidential advisor. He is doing it as a private citizen. Sabi nga niya, it is my political right under the freedom of expression. It is my right to suggest. So, hindi daw connected sa trabaho niya as presidential advisor on poverty alleviation. By the way, ni-research ko, magkano ang sweldo ng isang presidential advisor? Nako, tumataginting po. Isang buwan is 278,000 pesos. Basic salary lang yan. Dagdag mo pa ang allowances and other bonuses, perks. Sabi ng COA sa kanilang report, ang isang presidential advisor kumikita ng aabot 4.9 million annually. So, yun po, isinisweldo natin dito kay Mr. Larry Gadon. Halos 5 million per year ang tinatanggap niya. Anong ginagawa niya? I don't know, wala akong nababalitaan, naririnig na ginagawa niya to alleviate poverty. As the title implies, ang trabaho niya sana mag-advise sa presidente paano mahibsan ang kahirapan ng mga tao. Eh, anong ginagawa niya? Ito, nag-advise tungkol sa politika. Siguro, gawin na lang siyang presidential advisor on political affairs. Di ba mas appropriate? Eh bakit ang isang advisor on poverty alleviation, ang ginagawa niya, mag-suggest ng political amendments? Although sinasabi niya, he's doing it as a private citizen. Kaya lang, dito, sa kanyang letter, ang ginamit niyang letterhead is his office address inside Malacanang Palace, complete with title and official government website.
Sino pong maniniwala na ginagawa lang ito ni Mr. Larry Gadon as a private citizen? Dili ka ha, may nagmando sa kanya, gawin mo ito, gawin mo ito. Yes sir, yes sir. Anyway, tanong lang yun. So ano yung kanyang proposal? To summarize, may 8 points o 8 suggestion sa kanyang proposal. Number 1, extend ang term limits ng mga local government officials. Mayor, governors, congressman. Instead of 3 years lang ang term ngayon, gawing 6 years. Then after that, pwedeng magre-election. Ade, 6 years. Magiging 12 years lahat. Yon ang proposal niya. And I believe maraming matutuwang politiko nito. Kaya nga sabi ko, di kaya may nagkumbinsi sa kanya, siya ang papapel. Then, another proposal niya, number 2 is, yung president, vice president, senators, 6 years lang. And then, no re-election. Kasi ang senator pwedeng mag-re-elect. Next, yung extended term limits, mag-effect, sabi niya, sa 2028 election. Doon magsisimula. Number 4, magkakaroon daw ng recall election para sa mga incompetent and corrupt officials na kung hindi magandang performance niya, mag-election ulit. Hindi magastos, recall election. Ano pa naman klaseng proposal ito? Para hindi nag-iisip. And then number 5, ang senators, instead na 24, gawin daw 48 senators to enhance efficiency. Grabe talagang mag-isip naman si Mr. Larry Gadon. I'm sorry to me, ito mga kapalpakan na mga proposal. Kulang sa pag-iisip. And then ito na yung matindi. Ito na yung tunay na motibo. Okay, pre-propose niya na magkaroon na ng change sa system of government from presidential to parliamentary. Ito yung hinala, yung kung sana yung People's Initiative. Tuloy-tuloy yung perma-perma. Ito na ang isasubmit sa plebisito na maging parliamentary system na tayo. Mawawala na ang presidential system. Ito na yung pinangangambahan. And then, number 7 na suggestion. Ang presidente, na lang siya, maging head of state na lang. Siya pa rin ang commander-in-chief ng AFP at saka head of foreign relations. Pangwalo, na kanyang proposal, i-revert daw ang ownership from, kasi ngayon, private ownership, magiging government ownership niya, ang management and control of public utilities like power and water, with a transition plan compensating the private companies. Nag-aralan ko, hindi naman ito political amendment. Parang more on economic naman ito. So, halo-halo, chapsoy itong kanyang proposal na, I'm sorry, lalong lumutang ang kapalpakan nitong si Mr. Larry Gadon. But anyway, to me, ang nakikita ko is lumalabas na po talaga ang tunay na motibo ng administrasyong ito. Mayroong tao na gustong magpresidente sa 2028, kaya lang nakikita niya na hindi siya mananalo sa isang eleksyon sa 2028. Kaya gumagawa na sila ng hakbang through Mr. Larry Gadon. Ito, proposal, sinubmit na. Okay, ang unang yung economic provisions, yun na. Pasado na sa Kamara. Hintayin na lang ang approval ng Senado. So, economic. Ito na, isusunod na political amendments. Sisimulan na ulit nila. Tama si
Congressman Edsel Lagman ng Albay. Sabi niya, hindi natin ma-discount yung possibility na simulan lang nila ng economic charter change at isusunod ang political charter change. Ito na nga, ang ginagamit nila si Mr. Larry Gadon. Kaya lumalabas, parang patibong lang yung economic tiyatsa. Ang tunay na adhikain is political tiyatsa para yung termino nila is hahaba. Those who are in power now will stay in power mas mahaba pa. Kaya magmatsyag po tayo mga kaibigan para huwag nating pabayaan. To me, hindi na kailangan ng charter change. Kasi 37 years ng ating konstitusyon. Hindi konstitusyon ang problema. Ang problema yung namamahala, yung nakaupo ng mga opisyalis. Piliin lang natin yung mga matitino, yung handang, yung may tapang, malasakit, may puso na magsilbi sa mamamayang Pilipino. Hindi yung inuuna lang, yung pansarili, yung mga political ambition.